Hello, so this energy or this reading is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Let's start the reading. Okay, for your main energy, Ace of Pentacles, ayan. The Empress, you are very beautiful. Yung iba sa inyo, may mga sinisimulan ka na ngayon na maybe may kinalaman sa pagbabago or new beginning uh, sa sarili mo. Maybe you're making yourself even more prettier, babae man or lalaki, LGBTQIA+, welcome dito. Or maybe may kinalaman sa hobby, yung talagang gusto mo talaga, hobby mo talaga. Tinatry mong gawin yon or bigyan ng atensyon. Ito ngayon. You Dover, the Queen of Pentacles at the bottom of the deck. So nakikita natin, you are very powerful. No, yung iba sa inyo, maybe you Dover, the Star, may mga goals and or bagay ka na na-achieve na maybe this is something na gusto mo talaga, maybe ever since you are, um, sabihin ko sana you were born. So, ever since kasi, parang inborn na sa'yo eh, bata ka pa lang eh. Natututuhanan mo pa lang maglakad eh, parang yun na talaga yung gusto mong mangyari. And yung iba, I feel like ang dami ang nakukuha mo yung respeto ng mga taong to because inborn nga yan sa'yo. Meron kang mga inborn traits, qualities, skills. And now, unti-unti mo nagagamit itong mga skills or talents na ito para sa improvement mo. May energy ako nakukuha na alin man dito. Either ikaw ito na parang kahit anong pagpapataba mo, hindi ka tumataba. Or or reversal. Or baliktad. Kahit anong pagpapayat mo, parang hindi ka pumapayat. Parang yun na kasi yung katawan mo, parang ganun. Parang inborn nga, ganun. And to tell you what, guys, you have to accept yourself. Kung ano yung inborn mo talaga, na yun na talaga yun. For example, yun nga, ikaw ay ever since ganun na talaga yung katawan mo, use that as your strength. Okay? For example, sige, alam nyo naman na I'm a plus size woman. Medyo mas malaki, no? Yung una, I can't accept that energy ng pagiging plus size. So, 6 years old pa lang ako, talagang nagda-diet na ako niyan. Pinagda-diet na ako. But then, guys, nung umiedad na, tsaka na-realize ko, kahit anong gawin ko, ito ang breed namin, kumbaga sa pusa at sa aso, ganun. Big bone talaga kami. Malalaki yung mga buto-buto namin dito. Yan. Kaya, paano ako liliit doon sa, kumbaga, yung mga classmate ko na naaalala ko ganun, ang liliit nila. Paano ako magiging ganun? Big bone nga ako. Kumbaga sa pusa, kung Persian ka, Persian ka. Big bone ka, big bone ka. Huwag mong pilitin maging Siamese. Huwag mong pilitin maging ibang klaseng breed ng pusa. Hindi ka ganun. Ganun. And so, the same goes with those petite naman. And ngayon, gamitin mo siya as a strength. Katulad sa akin, I use this as my strength. Nagtayo ako ng for some of you hindi nakakaalam, no? Meron pa akong ibang mga negosyo. So, isa sa business ko,
is yung plus size na damit. Yan, isa yan. Naggagawa kami, we're making dress for plus size women. And yon, isa yun sa naging strength ko. Anyway, hindi tayo magpa-plug ngayon ng damit. I'm just saying na para ma-boost ko yung confidence mo, you are born like that because may reason yan. And you just have to embrace every gift that you have. Kasi definitely may rason kung bakit binigay yun sa'yo. Okay? So, Knight of Swords, Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius energy. This person, manhead, masyado lang siya nagiging maingat. Hindi naman siya manhead. Maingat lang siya. Knight of Swords, I feel like meron siya mga pagmamadaling ginawa in the, I don't know if it's in the past or present situation na naging dahilan kung bakit natutunan niyang maging cold, ganun, cold ang energy or manhead. Ngayon, like hindi siya madaling mag-open up ng emotions niya or what, dahil dun sa mga experiences niya na ito. Tell me about the emotions sa isa't isa. The Fool is here. Okay. The Fool. Emotions sa isa't isa. Spirit guides, angel guides, please tell me. You do have here the World. Yan, major arcana yan. King of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. Tatlong major arcana yung lumabas dito. Well, with the Fool, ang focus mo kasi new beginning. The world is here. You're distancing yourself to the world. Pwede may mga iniiwasan ka. Pwede iniwasan mo yung taong ito particularly or yung friends mo. I don't know. You are being King of Swords. Parang wala ka munang pakialam ngayon sa iba. Like, ang mas importante ngayon, yung sarili mo, goals mo, buhay mo, your own business or your own self. Yun yung importante sa iyo ngayon. Yung gusto mong maging at peace. Lalo na yung iba sa inyo kasi busy ka naman talaga, lalo dito sa sinisimulan mo. Emotionally, ano nararamdaman ng person ito for you? The Magician. Okay, the Magician is very, sabihin na nating maano siya, malihim. Hindi siya nagpapakita ng kung ano yung totoong intentions or emotions niya sa'yo. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, masyado siya nagiging maingat because like you are the King of Swords. Itong person na to is the King of Pentacles. Pareho kayo ng klase ng pag-iisip. Both like professional thinking or mas ginagamit yung utak ngayon regarding sa connection ninyong dalawa. But I feel like this Queen of Cups energy and the Ten of Swords, alam mo yung hard outside pero soft inside energy. So, ganon. So, pareho kayo. Energy na yung dalawa ng to person ito. Gusto niya mag-offer ng something sa'yo. Tell me about the offer. What's with the offer? Pero hindi niya, I feel like may pagta-travel, Knight of Cups and, Knight of Wands and the Knight of Swords is here. Magpasensya mo na kung nalalaglag yung card. Unfortunately, hindi maganda yung setup ko ngayon. Yeah. Hindi maganda yung setup ng aking gamit na patungan. So, medyo naka-slanting siya. But I will do the reading sa ganitong pwesto or position kasi medyo busy tayo ngayon. Wala na akong time na na mag-ayos ng table. Knight of Wands and the Strength card is here.
yeah, it feels like yung energy ng person na to, gusto niya mag-offer kapag nagkaroon ng, like, matanggal yung problema. Like, I feel like there's challenges or problema doon sa pinaka-connection. Or pwedeng may kinalaman sa pagta-travel. Like this person is gusto niya mag-offer kapag nakapag-travel na siya or ikaw. So, maybe there's distance sa inyong dalawa na person na to. So, once na natapos na itong distance na to, itong bara na ito or problem sa inyong dalawang connection, sa inyong connection, ayan. So, itong person na to ay mag-o-offer ng something or gusto niyang i-offer itong something na ito sa'yo. This person is really excited. Ang nagbibigay ng excitement sa kanya is ikaw. It feels like meron kang mga itinatago. The more you are doing this pagtatago na ito, or being unsure of something, nagbibigay ito ng excitement sa kanya. So tell me about the future. Your future. 5 of Cups. 6 of Pentacles. 9 of Swords. Temperance and the Sun. Okay, pagpasensyahan mo na talaga yung aking setup ngayon. I'm just saying, iba sa inyo baka magalit, baka sabihin, ano ba yan, ba't ang gulo ng card? Pagpasensyahan nyo na. Well, actually, talagang magulo din. I'm letting whatever energy ang lumabas. Kasi, eto, explain ko sa inyo guys Yung iba, kahit magulo yung card, binabasa ko pa rin siya kung paano siya naipwesto. Meron na akong nakukuhang energy. Halimbawa, the Knight of Swords is nagpapapansin sa akin, then I will be looking at the Knight of Swords, and then parang kung saan nakatingin si Knight of Swords, sometimes it's contributing dun sa pinaka-reading. Halimbawa, natabunan na itong iba. For example lang to So, si Knight of Swords dito siya nakatingin, for example. So, that is connected dun sa pinaka-reading. Okay? So, that is card reading. Yan yan. Babasahin natin sa kung ano yung placement ng card. And, yeah. So, I'm sorry to say if I'm not your ordinary tarot reader na maayos at maganda yung line-up ng card. Kaya ako nag-e-explain kasi yung iba sa inyo talagang perfectionist Hindi maiwasan na mapansin yung mga na-OCD para ganun. Huwag mo na lang tignan. Okay. And yes, I am not only reading the cards, nagbabasa din ako ng energies and sometimes kahit hindi ako sa card nakatingin, kaya kahit magulo siya, halimbawa, nakatingin ako sa wall in front of me, ayan, minsan may mga picture or images na lumalabas dyan, yung para ako nanonood ng TV, yun yung binabasa ko yan. So, kung ano yung energy or yung magpakita sa akin, yun yung binabasa ko. Minsan magparinig or what. Depende. So, anyway, balik tayo dito sa reading. Yung near future energy, there's this sadness with the 6 of Pentacles. I feel like there's this sadness na parang hindi mo pwedeng ipakita. Yung parang kailangan mong mag anong term doon? Hindi ko masabi. I don't know. I'm losing words right now. Hindi ko masabi sa Tagalog. Yung iba sa inyo na nakikinig ka sa akin, maybe matagal ka ng hindi nagtatagalog o matagal ka nang wala dito sa Pinas. Kasi it feels like yung energy mo parang hirap hanapin yung words. Yeah. Sometimes, I don't know kung nanonotice ninyo, lalo na sa mga matagal na nakasubscribe sa akin.
paiba-iba ako magsalita. May times na ang hinhin, may parang ganyan. Tapos may times na parang more on English yung words. Kasi depende sa energy na nakukuha ko, honestly. It feels like, for example, ganito, no? Pag kumukuha ko ng energy, parang kaharap ko lang din yung taong kausap ko na energy. Yung nakuha kong energy. So, of course, kung yung taong ganun yung vibes niya, English and what, so mahahawa ako doon. Makukuha ko yung energy. So, pagpasensyahan nyo na. Kaya yung technique ko, paiba-iba or what, yan. Anyway, balik tayo dito sa reading. Yeah, I can feel like in the near future, merong event na parang hindi mo ipapakita yung emotions mo. Nine of Swords, I feel like there's problem here. Problems. Hindi lang isa. Tell me about the Nine of Swords. Na ito yung magbibigay ng kalungkutan para sa'yo. Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Two of Cups. Maybe it has something to do with relationship, partnership, third-party situation na pwede magbigay ng kalungkutan sa'yo. Parang meron kang dapat i-cut off. The Two of Cups, maybe may kinalaman sa relasyon. If you're already in a relationship, high chance of may iba sa inyo pwedeng ma-discover yung may kinalaman sa love. Or may kinalaman sa sa relasyon, sa karelasyon mo. Or if this is an ex or a past person, maybe discovering that this person is no longer available, na kailangan mo siyang i-cut off because of course, yung pagka-cut off na yan is dapat lang because nasa isang another relationship na itong person na to. May nakikita pa nga tayo, maybe even marriage. So, you're cutting this person off. Yeah. I just saw the word justice here. Four of Cups and the Five of Wands. The Devil. I feel like this person is unsure. Para dun sa iba. Na may kakonect yung person, nakakonect mo, hindi siya sure doon. Even if there's marriage na involved. Ang energy is like pikot. Like wala siyang choice. But we have to do this ceremony. Yung parang sabihin na natin, kailangan magpakasal sa'yo because of this and that. So, may pikot. But part of this person is masaya, but this is not the happiness na ina-expect niya or gusto niya talaga. Part of this person is, you over the devil, may mga bagay pa rin siyang hinahanap. And so, the Hanged Man, yeah, I feel like gusto pa rin niyang mag-offer dito, but it feels like medyo na-brainwash siya or naoobliga siya na sumunod sa kung ano yung sasabihin sa kanya. So, thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.